Ama naming Diyos, Ama naming Diyos, ang tao ay walang magagawang anuman maliban na ibigay sa Kanya mula sa langit. Wala kaming magagawang anuman liban na kahabagan mo kami ngayong umaga at tulungan mo kami at gamitin mo lamang kaming daluyan ng iyong mga banal na salita. Hindi kami ang Kristo. Ang mangangaral ay hindi ang Kristo. Hindi kami ang tagapagligtas. Subalit siyang darating sa iyong sariling panahon na matapos namin ang mga gawain ito na pinagkatiwala mo sa amin, siyang darating. Ang siyang may kapangyarihang humatol sa tao, ang may kapangyarihang magligtas sa kanyang sariling bayan. Kami mga instrumento mo lamang. Maaari kami magsalita ng mga bagay ngayong umaga na abot lang ng aming pangunawa. Subalit magsalita ka sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, sapagkat siyang galing sa langit ay nagsasalita ng mga bagay na mula sa langit. Ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Mataas nawa sa Jesucristo na aming Panginoon sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Pakabanalin mo ang iyong iglesia at magligtas ka ng mga kaluluwang napapahamak sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Matthew chapter 3, verse 11. Sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Meron tayong salita sa Pilipino na tinatawag na epal. Ito ay colloquial na salita na galing sa salitang mapapel. Ginagamit ito nating mga Pilipino para tukuyin yung mga tao na mahilig umangkin ng credit, mahilig magpapansin, mga taong gutom sa atensyon, na bawat mabuting bagay gusto nila sabit yung kanilang pangalan doon. O sa ibang mas mababaw na salita, tinatawag natin yung bida-bida. Akala ko meron tayong batas, na isang national na batas na anti-epal law. Sa katunayan, nakabinbin pa yan sa Senado at sa Kongreso at hindi pa naipapasa bilang batas. Siyempre naman, ito ay magiging counterproductive, magiging counter sa mga politiko na naghahanap ng personal na interes, na gustong-gusto nila lahat ng proyekto ng gobyerno ay kinakabit nila sa pangalan nila. Kung kaya't maraming bersyon ang ipinasa niya sa Kongreso, kapwa sa Senate at sa Congress, sa House of Representatives, na hindi pa rin napapasa hanggang ngayon. Gayunpaman, yung batas sa General Appropriations Act ng 2021, Section 82 ay nagsasabi na hindi maaaring ilagay ng sinumang public official ang kanyang apelyido, pangalan, logo, picture sa lahat ng project ng gobyerno.
Mayroong pailan-ilan, may mga pailan-ilan na nagpapatupad nito sa lokal na level. Halimbawa, sa Pasig, meron sila noong 2022 na anti-EPAL ordinance ng Pasig City. Na meron pang ibang mga munisipyo siguro na hindi ko mabanggit. I-research na lang natin. Ang Bulacan, meron din sila niyan. Meron silang executive ordinance para hindi ipaskil ang mukha ng mga politiko sa kanilang mga project. So, ibig sabihin, sa national na level bilang batas, wala pala talaga tayong EPAL law, anti-EPAL law. O para kontrahin ang mga tao na naghahangad ng sariling interes at kaluwalhatian sa paglilingkod sa bayan. At hindi nila ito dapat gawin sapagkat ang mga tao sa pamahalaan ay dapat lingkod ng mga tao. Dapat nire-representa nila ang mga tao, hindi ang kanilang sarili. And that is the way na kanilang napaglilingkuran ng bansang ito. Kapag ka nire-representa nila ang pangangailangan at mga hinaing ng taong bayan, ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi tungkol sa mga bagay na yan. Halimbawa, tignan natin sa John chapter 7. John chapter 7, verse 18. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. Ito'y isang totoong bagay na hindi lamang totoo sa ministeryo at sa gawain ng Panginoon, kundi sa lahat ng bagay, na kapag ang tao wala siyang ibinibida maliban sa kanyang sarili, marami tayong dapat pagdudahan. Ang katapatan ng paglilingkod sa Diyos ay paghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na siyang nagsugo sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ang ministeryo ni Juan Bautista ay may ganyang klaseng paglalarawan sa Biblia. Sa John chapter 1 verse 6 hanggang 8, makikita natin dito na parito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kung hindi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. At yan ang importanteng tanda ng mga lingkod ni Kristo. Naghahanap ng kaluwalhatian ni Kristo. Maaring hindi tayo lahat mangangaral, subalit pinagsasabihan tayo ng banal na kasulatan na anuman ang inyong gagampanan sa salita o sa gawa ay gawin ninyo sa pangalan ni Jesucristo. Yan ang tunay na Kristiyano. Hindi siya Kristiyano sapagkat kanyang ikinakabit ang kanyang mukha sa lahat ng mabubuting gawa na kanyang ginagawa. Sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo, kapag kayo ay gumawa ng mabuti at pasalamatan kayo ng tao, ang sasabihin ninyo, kami ay mga lingkod na walang kabuluhan. Kinagawa lamang namin kung ano ang iniutos sa amin ng aming Panginoong Jesucristo. Na hindi natin kukunin, natatanggapin anumang papuri ng tao, sapagkat hindi tayo mga paimbabaw. Ayan ang Kristiyano. Kung hinahanap natin yan sa ating mga pastor, at dapat din nating hanapin yan sa mga lingkod bayan, ay dapat nating hanapin din yan sa ating mga sarili.
Sino ang ating nare-representa at ano ang ating interes sa ating ginagawa. Ngayong umaga, ang ating paksa ay patungkol sa higit na kapangyarihan ng hari. Ito ay dalawang pangangaral. Ang bibigyan natin ng atensyon ay yung una, ang kanyang kapangyarihan sa pagbabautismo ng banal na Espiritu. At yung pangalawa, kung ipapahintulot ng Panginoon sa susunod na pangangaral, ay bibigyan naman natin ng atensyon ang kahigitan ng kapangyarihan ng hari sa kanyang paghatol sa mga tao. Parehas na malawak na paksa at baka lalo't maguluhan tayo kapag ating pinagsama. Tignan natin ang mga bagay na ito. Ang mga ngaral ay dapat kilalanin ang kahigitan ng ministeryo ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba ng kanyang sarili kay Kristo. At yun lamang ang tanging paraan kung gusto nating magbigay daan kay Kristo, kailangan ibaba natin ang ating sarili. Kung nais natin ang mga tao makita si Kristo, ay kailangan makita nila sa atin ang kamatayan ni Kristo. Yan ang nagpapakita ng tapat na paglilingkod. Sa dinami-rami ngayong umaga na nangangaral ng salita ng Diyos, anong kaibahan natin? Ang ating mga doktrina ay kayang gayahin. Ang ating mga paraan ng pagsamba ay maaaring kopyahin. Subalit ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay at sa puso tumitingin ang Diyos. Kung kaya't sinasabi ng banal na kasulatan na dapat tayong magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo ay magtamo sa Kanya ng biyaya at awa. At sa ministeryong ito na tinanggap natin sa Panginoon, hindi natin ito magagampanan sa sarili nating lakas. Kung kaya't sa ministeryong ito, habang nagmamataas tayo, lalo tayong napapagod at lalo tayong nawawalang kabuluhan. Habang naghahanap tayo ng personal na interes para sa sarili, sa pagsunod kay Kristo, lalo tayong nawawalan sapagkat ang katapatan sa paglilingkod ay hindi pagbuo ng sarili. Ito ay pagbuo ng pangalan ni Kristo, ang pagtataguyod ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Kung kikilalanin natin ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo na higit sa lahat ng bagay, ang kanyang kayang gawin ay higit sa lahat ng kaya nating gawin. Ang kaya niyang sabihin ay higit sa kaya nating sabihin. Ay hindi nating maiiwasan na dapat tanggapin natin at maunawaan natin ang mga sarili nating limitasyon. Sinabi ni Juan, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Ang aking ministeryo magbautismo, mangaral ng pagsisisi. Pero merong higit na bagay dyan na darating na magpapatunay sa inyo na kayo nga ay tunay na tinanggap ng Diyos. At kayo'y isa sa Diyos at ang Diyos ay isa sa inyo. Sapagkat ang pagkakilala sa Diyos ay hindi teorya lamang. Ito ay realidad sa tao na nag-iisip at nagmamahal at namubuhay sa kalooban ng Diyos. Sasabihin ng mga ngaral, pinapangaralan ko kayo ng salita mula sa Panginoon. Binubuklat ko sa inyo ang Biblia. Subalit, hindi iyan ang kalubusan ng inyong pakikisama sa Diyos. Kailangan dumating siya sa inyong mga buhay. Kailangan si Kristo ang mabuhay sa inyo.
Kailangan ang salita ni Kristo ay mamunga sa inyong mga puso. Kailangan ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay makonforme sa kanyang buong pagkatao. Na tanging si Jesucristo ang makakagawa. At dahil dito, anuman ang ating paglilingkod, ito ay hindi karapat-dapat sa persona at pagkatao ng Panginoong Jesucristo. Nang kanyang sinabi, hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Sino bang tagadala ng panyapak? Yan ang pinakamababang alipin ng hari. Sa ibang sulat ng Ebanghelyo, halimbawa kay Lucas, hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Isipin mo, kapag ang hari ay pupunta sa posisyon, meron siyang tauhan na tagadala ng kanyang sapatos, ng kanyang sandalyas, at tagasuot ng kanyang sandalyas. At susunod-susunod siya sa hari hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon at uupo ang hari sa kanyang trono at ang kanyang mababang alagad tatanggalin ang kanyang sandalyas. Sabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat kahit maging tagakalag ng kanyang sandalyas. Sapagkat ang paghahari ni Kristo ay hindi kagaya ng paghahari sa sanlibutan ito. Ang naglilingkod sa Diyos ay hindi tao, ang naglilingkod sa Diyos sa kanyang trono ay mga anghel. Ang mga kerubin at mga serapin ay sumasamba sa Diyos araw at gabi na nagsasabing, banal, banal, banal ang Panginoon. At upang tayong mga tao na maglingkod sa Diyos, sino ang nagsabi na tayo ay karapat-dapat? Hindi tayo karapat-dapat kahit man lang magdala ng kanyang panyapak. At ganyan ang kahigitan ni Jesucristo. At hindi mo iisipin na kung si Jesucristo ay mas makapangyarihan kaysa sa atin, kaysa sa iyo, ay sasabihin mo, kapag hindi ko na dinala ang panyapak ni Kristo, wala na siyang tsinelas. Kapag hindi ko na binitbit ang kanyang panyapak, aapak na siya sa lupa. Hindi. Sabagat isipin mo ang hari na makapangyarihan sa lahat, sa totoo lamang hindi niya kailangang lumapat sa lupa. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang Diyos ay Espiritu at silang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Subalit sa Kanyang pagpapakababa na ito sa Jesus, bagamat siya ay Diyos magpakailanman ay nagpakumbaba, naging mababa kaysa sa mga anghel sa maigsing panahon upang maglingkod sa atin. At hindi tayo karapat-dapat na dalhin ang kanyang panyapak. At lalong higit, hindi tayo karapat-dapat magbuhat ng kanyang krus. Bakit? Sapagkat ang krus na iyon ay krus ni Kristo. Binubuhat lamang yan ng mga taong banal. Kagaya na si Jesucristo ay banal. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Baka sa pagyayabang ng ating puso ay ipinagmamalaki natin na marami tayong pasaning krus sa buhay. Kung ang binapasan mong krus ay krus mo lang, buhatin mo yan. Pero alam mo ba na kung ang pinapasan mo ay krus ni Kristo, hindi tayo karapat-dapat magpasan ng krus ni Kristo? Sapagkat ang krus na yon, ang krus na yan, ay simbolo ng isang matuwid na pamumuhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, limutin natin ang ating sarili, tsaka natin pasanin ang krus. Hindi yan krus para sa mga taong makasarili at buhay na buhay sa sarili. Baka sa pag-aakala natin na ang mga kahirapan natin ay sukdulan ng ang krus ni Kristo. Ikumpara natin ang krus ni Kristo sa panyapak ni Kristo. O Diyos, hindi kami karapat-dapat. Kaya nga ganun ang attitude ng mga alagad nang sila'y nilalatigo
at sila'y pinahihirapan. Sila'y tuwang-tuwa habang ang kanilang mga sugat ay hilaw pa at tumutulo ang mga dugo sa kanilang likod. Sila'y nagagalak sapagkat sila'y minarapat ng Diyos na makabahagi sa paghihirap ni Kristo. At diyan ang kalubusan ng pagpapakumbaba bilang Kristiyano, at kung tayo'y magiging mga mensahero ni Kristo sa sanlibutan, pinaparanas tayo ng Diyos na mga sitwasyong magpapakumbaba sa atin at papatay ng ating sarili upang si Jesucristo ang mabuhay sa atin. Kung kaya't bago ko magpatuloy, alalahanin natin ang sinabi ni Apostol Pablo, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayunpamay, hindi ako nabubuhay. Si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman na ibinubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Kasi yung nagsabi kay Apostol Pablo na karapat-dapat siyang mabuhay sa buhay ni Kristo. Sapagkat sinabi rin niya na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang buhay sa akin. Kung kaya't mga kapatid, makikita natin dito na kahit si Jesucristo ay nagpabautismo kay Juan Bautista, at yan ay napakagandang larawan ng paglilingkod ng Diyos sa atin. Sa una ay sinasabi ni Juan Bautista, hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang panyapak. At pagkatapos pumunta sa kanya ang ating Panginoon at sinabi, bautismuhan mo ko. At sinabi ni Juan Bautista, dapat ako ang bautismuhan mo. Bakit ikaw ang nagpapabautismo sa akin? At sinabi ng Panginoong Jesucristo, hayaan mo ako upang gawin natin ang lahat ng katuwiran ng Diyos. At sa pagpapakababa nating ito kay Kristo, makikita ng manggagawa ng Diyos na si Jesucristo ay lalong higit na mas mababa kaysa sa Kanya. Na kahit anong haba at dami ng ating paglilingkod kay Kristo, hindi natin matatapatan ang pagpapakumbaba at ang lalim at ang lawak at ang taas ng pag-ibig ni Jesucristo sa atin. At doon natin mararanasan ang buong kapuspusan ng Diyos. Hindi tayo naparito sa iglesia upang una sa lahat maglingkod kay Kristo. Naparito tayo sa iglesia upang tanggapin natin na may pagpapakumbaba ang paglilingkod ni Kristo sa atin. Sa paraan na babaguhin niya tayo, tuturuan niya tayo, itutuwid niya tayo, kaya't hanggat tinatanggihan natin ang paglilingkod ni Kristo sa atin at tayo hindi umaayon sa katuwiran ng Diyos, hindi tayo makakapaglingkod sa Kanya ng anuman. Sapagat ang anak ng tao hindi naparito upang siya ay paglingkuran, naparito siya upang siya ay maglingkod at ibigay niya ang kanyang buhay. Habang lumalapit tayo kay Kristo sa kanyang salita, ay sana'y nakikita natin ang buhay ni Kristo na nabubuo sa atin. At yan ay isang dakilang paglilingkod ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Anumang bagay na itatayo natin sa lugar na ito, mapapakinabangan natin sa maigsing panahon. Itayo natin ang ating bahay-sambahan. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi natin madadala ang bahay-sambahan na itatayo natin. Gayunpaman maipapamana natin sa mga susunod na henerasyon hanggat hindi pa bumabalik si Kristo. Gayunpaman, isang bagay na hindi maaalis sa atin kung tayo ay tunay na nasa Diyos, na tayo ay nakukonforme kay Kristo sa paglipas ng panahon. Iyan ang gawa ng Diyos. At ngayon pala isasabihin ko, ako'y mangangaral sa inyo palagi
Linggo-linggo sa tuwing may pananambahan, bubuklatin natin ang banal na kasulatan at sa tulong ng Diyos, sana ako'y maging matapat. Pero merong isang bagay na dapat dumarating pagkatapos ko, na ang mga salita ni Kristo na napapakinggan natin ay siyang nagiging buhay nating lahat dito sa iglesia. At yan ang paglilingkod ni Kristo. Now, titignan natin una sa lahat. Binanggit ko na kanina ang ating focus na higit ang ministeryo ni Kristo sapagkat ang kanyang bautismong ibinibigay ay bautismong mula sa Holy Spirit o sa banal na Espiritu at sa apoy. Binasa na natin sa verse 11 yan. Ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapak, at siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ang mga propeta noong unang tipan ay umasa at nagsabi patungkol sa pagdating ng banal na Espiritu. Basahin natin kay Propeta Joel. Joel chapter 2. Joel chapter 2, verse 28 hanggang verse 29. At mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga guhuhula, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, at ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Merong isang pangyayari sa lumang tipan nang si Moises ay nabigatan sa pangangailangan ng bayan ng Diyos. At siya ay lumapit sa Panginoon at sinabi ng Panginoon kay Moises, pumili ka ng 70 lalaking matatanda upang ibigay ko ang aking kabigatan. Ang iyong kabigatan ay papasanin din nila at sila ay makakabahagi sa pangangailangan ng buong bayan ng Diyos. At pagkatapos, ganun nga ang ginawa nila, pumili sila ng mga lalaking matatanda. Pinatungan sila ng kamay ni Moises. Subalit, meron doon na 2 lalaki na nang sila ay binabaan ng Espiritu Santo, sila ay nanghula sa kampamento. At sinabi ni Josue, Panginoon kong Moises, sawayin mo sila. At ang sabi ni Moises kay Josue, nagsiselos ka ba, Josue, para sa akin? Sana dumating ang panahon na ibuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. At sinasabi ni Moises, sana dumating ang panahon na hindi lang mga espesyal na tao, mga propeta at mga hari at mga saserdote ang gagabayan ng espiritu ng Diyos, kung hindi kahit ordinaryong tao, sana dumating ang panahon na sila'y panahanan ng banal na espiritu. Yan ang pangarap ng mga banal na tao sa lumang tipan, na ang Diyos ay manahan sa kasama nila at maging bahagi ng kanilang buhay. Yung binasa natin sa Ezekiel chapter 37, verse 13 hanggang 14. Ang pag-asa ng Israel sa hinaharap ay bibigyan sila ng Diyos ng panibagong buhay sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Na noon ay nakita sa pangitain na Ezekiel na sila ay parang mga butong tuyo. Na nakita ng propeta ang isang valley
Isang lambak na punong-puno ng tuyong buto, na parang walang pag-asa. At sinabi niya sa propeta, magsalita ka para yung mga buto magkaroon ng litid, magkaroon ng laman, magkaroon ng balat, at sila'y tumayo. At ganoon ang ginawa ng propeta, at nakita niya na mga buto ay nabuo at tumayo na kagaya ng tao. Subalit wala silang hininga. At sinabi ng Diyos sa propeta, magsalita ka sa hangin upang ang mga taong ito ay mabuhay. At ganoon ang ginawa ng propeta. At saka sinabi ng Panginoon, ganito ang gagawin ko sa huling araw. Na bagamat sabihin ng Israel na kami tuyot na at hiwalay sa Panginoon, subalit ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay sa kanila ng buhay. Ayan ang sinasabi ni Juan nang siya'y dumating. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, pero may darating pagkatapos ko na siya ang magbibigay sa inyo ng buhay at bubuuin kayo ayon sa mga pangako ng Diyos. Kung kaya't pag tinignan natin ang mga pangako ng bagong tipan mula sa lumang tipan, makikita nating paulit-ulit na sinasabi, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. Tignan natin. Sa Ezekiel chapter 37, verse 26 and 28. Binanggit ko yung Ezekiel 37 na binasa natin kanina sa scripture text. Para i-connecta natin dito, para makita natin yung connection nito sa chapter 37 verse 26. Bukod dito, makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan na walang hanggan sa kanila. At aking ilalagay sila at paparamihin sila at itatatag ko ang aking sanktuaryo sa gitna nila magpakailanman. Ang aking tabernakulo naman ay mapapasa gitna nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Ngayon, paano yan ginawa ng Panginoon? Pinaliwanag niya na yan sa naunang kabanata sa chapter 36. Verse 25 hanggang verse 28, ipinaliwanag niya na. At ako'y magwiwisik sa inyo ng malinis na tubig, at kayo'y magiging malinis, at sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyos, sanlilinisin ko kayo. At bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob nyo ng bagong diwa o bagong espiritu, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay sa inyo, mga magulang, at kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Kaya nga't kapag ang ebanghelyo ay pinangangaral, hindi tayo nangangaral basta sa mga taong tulog lang. Hindi tayo basta nangangaral sa mga taong 50-50. Ito ay kagaya ng larawan na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel. Sa gitna ng mga buto na tuyot, na tanging Diyos lang ang maaaring magbigay sa kanila ng bagong puso, bagong isip, bagong katayuan sa harapan ng Diyos. At naunawaan natin na ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sino ang nagbibigay ng banal na Espiritu? Si Jesucristo lang ang nagbibigay ng banal na Espiritu. Kung kaya't sa lumang tipan, ipinahayag ang Diyos bilang Ama. Sa umpisa ng bagong tipan, ipinahayag ang ikalawang persona ng kanyang pagka-Diyos bilang anak. Siya'y namatay para sa kasalanan ng tao,
Siya ay inilibing at muling nabuhay at sa kanyang pag-akyat sa langit, isinugo niya ay 3 persona ng pagka-Diyos. Ang banal na Espiritu na isinugo ng Ama sa pangalan ni Kristo. Na kumbaga ang buong ministeryo ng banal na Espiritu ay nakapundasyon sa lahat ng ginawa at sinabi, iniutos at lahat ng napagtagumpayan ni Jesucristo na ating Panginoon. Paano ito nangyari? Paano ito natupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Sa 2 pagkakataon. Una, pagtitignan natin yung bagong tipan. Paano ba dumating ang bagong tipan? Pumunta tayo sa Hebreo 8. Hebrews chapter 8. Pumabasa tayo ng mahahabang talata sapagkat hindi maaaring kunin natin ang talata na wala sa konteksto. At makikita natin ang binabanggit natin ngayong paksa ay isang paksa na importante at sa mga unang Kristiyano. At kailangan kung paano nila ito naunawaan, ganun din natin mauunawaan. Para sa modernong Kristiyano, pag sinabing bagong tipan, ito yung simula kay Mateo hanggang sa Apokalipsis. Sapagkat ang kanilang Biblia ay nahahati sa 2, ang luma at bagong tipan. Pag tinignan mo sa table of contents, ang lumang tipan, 39 books, ang bagong tipan, 27. Pero sa anong paraan naunawaan ito ng mga unang Kristiyano? Pumunta ka sa verse 10, Hebrews 8:10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya isang bagong tipan, ay niluma niya ang una, datapwat ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. At tinutukoy na malapit ng lumipas sapagkat ng panahon na sinulat ang Hebreo, nakatayo pa ang templo sa Jerusalem kung kaya't sinasabing malapit ng lumipas. Ngayon, pumunta tayo doon sa chapter 9, verse 11 hanggang 15. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan ay makapagpapaging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Makita mo dyan sa talatang binasa mo na tsaka lamang makapaglilingkod ang tao sa Diyos kapag ka siya'y nilinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Ituloy natin sa 15.
At dahil dito siya'y tagapamagitan ng isang bagong tipan. Kaya't ang bagong tipan ay nagsimula nang si Jesucristo ay namatay sa krus. Ang kanyang buhay ay transition. Ang ibig sabihin, si Jesucristo ay simula at siya rin ang katuparan. Si Jesucristo ang katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa lumang tipan. At si Jesucristo rin ang umpisa ng iglesia. Kung kaya't ang mga Hudyo sa lumang tipan ay tumitingin papunta kay Kristo at ang mga Kristiyano sa panahong ito ay tumitingin paatras papunta kay Kristo. Dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Simula kay Job hanggang sa huling banal na tao, lahat sila tumitingin sa harapan na kanilang magiging tagapagligtas. Kung kaya't sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ang kamatayan ni Jesucristo ay para din sa kanila. Para din sa kanilang kaligtasan. Na kahit si Job ay nagsabi, alam ko na ang aking manunubos ay nabubuhay at sa huling araw siya ay tatayo. Upang sa ganon, yung mga naligtas sa panahong ito ng mga Kristiyano at yung mga banal na tao sa unang testamento ay pag nagkita-kita sa langit ay iisa lang ang awit. Karapat-dapat ang kordero na namatay. At ang kanyang dugo ang nagligtas sa atin. Nauunawaan ni Juan Bautista na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo darating ang bagong tipan. Alam niya yun. Kung kaya't si Juan Bautista ang kauna-unahan na nangaral, na nakasulat, na nangaral na si Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang unang nangaral niyan sapagkat naiintindihan niya na bagamat siya'y nagbabautismo sa tubig, para ang mga Hudyo ay makapagbalik loob sa Diyos at tanggapin ang kanilang Mesaya, ang Diyos ay magdadala ng bagong tipan sa pamamagitan ng dugo, hindi ng tupa, kung hindi sa pamamagitan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maaaring sasabihin natin na sa pamamagitan ng ating mga natutunan, kaya nating tumugon. Sinabi ng mga ngaral, magbabautismo tayo, nagpabautismo tayo. Sinabi, itaas ang kamay, nagtaas tayo ng kamay. Sinabing tayo manalangin ng ganitong panalangin, etc., etc. Ganun nga ang ginawa natin. Maaaring walang mali sa mga bagay na yan, kuya ay ginawa mong tao sa puso. At tanging Diyos lang ang nakakaalam niyan. Subalit hindi yan ang batayan ng ating kaligtasan. Sapagkat ang katunayan ng pakikipag-ayos ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa pangalawang bagay, yung unang dugo ni Kristo nagpatibay ng bagong tipan, na lahat ng nabasa natin kanina sa lumang tipan, kay Ezekiel at kay Jeremias, lahat ng yon ay hindi mangyayari kung hindi tumigis ang dugo ni Kristo. Yung pagbabago ng puso, yung paglilinis ng puso, lahat ng yon ginawa ng Diyos yan dahil sa dugo ng kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat anong mapapala ng Diyos sa pagliligtas sa makasalanan? Siya ay Diyos. Kung gusto niyang wakasan ang buhay ng tao, kaya niyang gawin. Paulit-ulit niyang sinabi, nang ang Israel ay sumamba sa Diyos-Diyosan, sinabi niya kay Moises, Moises, ilayo mong sarili mo sa mga taong yan, wawakasan ko sila, pupuksain ko sila, at ikaw gagawin kita isang malaking bayan. So balit si Moises ay namagitan para sa bayan ng Diyos.
Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Na ang mga tao ng Diyos ay hinirang niya ng una pa kay Kristo bago palalangin ang sanlibutan. Kung kaya't bakit ang Diyos ay magmamalasakit? Bakit ang Diyos ay magliligtas? Bakit ang Diyos ay magmamahal sa atin na tayo ay mga gawa lamang sa alabok? Sapagkat ito ng una pa ay kanyang plinano kay Hesukristo na ating Panginoon. At yun ang dahilan. Mababasa natin yan sa Ephesians chapter 1 na tayo ay tinanggap ng Diyos sa kanyang iniibig, sa kanyang minamahal. Ngayon sa pangalawa, yung pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay at ang kanyang pag-akyat sa langit, yung kanyang natapos na ministeryo sa lupa, yun ang dahilan kung bakit isinugo niya ang banal na Espiritu sa iglesia. Basahin natin sa Acts chapter 1, verse 1 hanggang 8. Ito yung hinihintay. Ito yung hinihintay ng iglesia na matapos si Jesucristo ay mabuhay mula sa mga patay. Acts chapter 1, verse 1 hanggang 8. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, O Teofilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang, nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan, pagkatapos na siya ay makapaghirap na napakita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. At palibhasay nakikipagpulong sa kanila ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkatipo na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At kailan nangyari itong mga binasa natin? Nang matapos ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay. Sa pag-aakala ng mga apostoles na ang buong plano ng Diyos ay natapos na, hindi nila palubos na nauunawaan na ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang unang pagparito ay unang hakbang pa lamang ng kanyang buong plano kung paanong ang Ebanghelyo ay darating sa buong sanlibutan at tsaka siya babalik uli sa ikalawang pagkakataon. At ito ay panahon ng banal na Espiritu. Kaya nang sila'y naghintay sa araw ng Pentecostes, sinasabi sa Acts chapter 2 na dumating ang banal na Espiritu na ang anyo ay parang apoy na lumapag sa ulo ng bawat isa at sila'y nagsipaghula, sila'y nagsipagsalita ng iba't ibang wika. At yan ay katunayan ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel na binasa natin kanina. Maraming hindi nakaintindi at ang sabi sa kanila, sila'y mga lasing. Na sinabi ni Pedro, hindi lasing ang mga yan, samantalang ang aga-aga pa. Kahit sa Biblia, ang mga naglalasing dapat gabi. Ngayon, kahit umaga, ang tao lasing. Pero sinabi ng apostol na Pedro, hindi lasing ang mga yan. Umaga, ito'y tanghaling tapat.
Subalit ang nakikita nyo ay katunayan ng sinabi ng propeta at tungkol dyan ng Acts chapter 2 na magiging mahaba para sa atin kung ating babasahin. Pero tignan natin sa chapter 2 verse 32 hanggang 33. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibhasa nga'y pinarangalan ng kanang kamay ng Diyos at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo ay binuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. Sa ganyang paraan, binautismuhan ni Kristo ng banal na Espiritu ang iglesia. Nang siya ay namatay, siya ay muling nabuhay. At nang siya ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit. At tinanggap niya sa Diyos ang lahat ng pangako ng Diyos na kanya namang ibinuhos sa iglesia. Kung kaya nga't ang mga bagay na ito, hindi ito palaging nangyayari. Nakagaya ng sinasabi ng ilan sa hindi pagkaunawa sa mga salita ng Diyos, ay kanilang tinatawag ang banal na Espiritu linggo-linggo upang bumaba sa kanila. Hindi. Sapagkat ang pagparito ng banal na Espiritu ay kagaya ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan lang nangyari. Nang umakyat si Kristo sa langit, bumaba ang banal na Espiritu. At ano ang patunay na may banal na Espiritu sa daigdig na to? Ito ang patunay. May iglesia na nananatili simula ng unang daang taon hanggang ngayon. At siguradong hindi yon mga Katoliko. Bakit? Sapagkat sa pag-aakala nila na ang kanilang mga sakramento ay higit pa rin kay Kristo. Na walang tinuro si Kristo tungkol sa pagbabautismo ng bata, sa pangungumpisal ng tao sa pari. Si Jesucristo rin mismo nagsabi, walang ibang nagpapatawad sa tao sa kanyang kasalanan maliban ng Diyos. Ni walang sinabi si Jesucristo patungkol sa kainin nating literal ang kanyang laman. Ang mga nakaisip ng gano'n ay mga hindi sumasampalataya sa Capernaum na nagsabi, tignan mo tong taong ito, ibibigay niya ba sa atin ang kanyang laman? Iinumin ba natin ang kanyang dugo? Sa hindi nila pagkaunawa, subalit sinabi ni Jesucristo, ang sino mang sumasampalataya sa akin ay mayroong buhay na walang hanggan. Wala siyang sinabing anuman tungkol sa sakramento. Subalit ang sakramento ay nagpapakita ng hindi pagkaunawa ng tao sa Diyos at sa kanyang salita. Sapagkat binibigyan ng importansya ang magagawa ng tao, ang magagawa ng pare, ang magagawa ng arsobispo, ang magagawa ng Papa sa Roma, kaysa sa magagawa ni Kristo. At hindi yan attitude ni Juan Bautista. Isipin mo, kung gusto nilang sabihin na babago nila ang doktrina nila. Sa mahabang panahon, sinabi nila na si Maria ay tagapagligtas. Pero nung napag-isipan nila, tsaka nila sinabing si Maria ay hindi tagapagligtas. Ba? Now, sasabihin ng mga ngaral, ang aming ipinangangaral ay sa katotohanan lamang. Subalit, ang darating na pagkatapos namin, yan ay makapangyarihang higit sa amin. Siya ang magbabautismo sa tao sa Espiritu at sa apoy. At dumating na ang banal na Espiritu at hindi na tayo naghihintay sa pagdating ng banal na Espiritu. Sapagat ang binasa natin ng mga dokumento ng unang daang taon ng Iglesia. Subalit sa mga katuwid, ang banal na Espiritu ay narito na. Ngayon, paano nating mauunawaan na ang banal na Espiritu ay narito na? At diyan tayo huhugot ng implikasyon. Paano? Si Jesucristo rin mismo ang nagsabi kung ano ang gagawin ng banal na Espiritu pagdating niya. Pumunta tayo sa Juan 14 at itong mga bagay nito ay binasa na natin. Pero nawa maintindihan natin mga kapatid, na kung tinanggap talaga natin kay Jesucristo ang banal na Espiritu, ito ang mararanasan ng Kristiyano. Ito ang mararanasan ng mga nakay Kristo, 14:16 ng Juan.
At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Anong naintindihan mo dyan? Anong pangalan ng banal na Espiritu mang-aaliw? Bakit mang-aaliw? Sapagkat ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lulubayan ng mga pag-uusig, problema at lahat ng mga kahirapan sa sanlibutan ito. Hindi yan matatakasan ng iglesia. Hindi makakatakas ang iglesia sa kahirapan alang-alang kay Kristo. Tayo ba'y nagpapalaki ng ministry para dumating ang panahon na hindi na tayo mahihirapan sa paglilingkod kay Kristo? Hindi ganon ang ating ministeryo. Sapagat ibinigay sa atin hindi lamang ang sumampalataya, kundi rin magtiis alang-alang kay Kristo. Pero paano nakakasurvive ang iglesia ng Panginoon? Sila'y nakakalat sa buong sanlibutan na hindi sila nakasuot ng ginto at hindi sila kinikilala ng kanilang komunidad. Subalit hindi sila nauubos. Bakit? Sapagkat ang Espiritu ay mang-aaliw. Sino nagbigay niyan? Si Kristo. Ang presensya ni Kristo sa iglesia ay pang-aaliw ni Kristo sa iglesia. Kung kaya't ang iglesia ay hindi tumatakbo sa sanlibutan pagka siya'y nagkakaproblema. Sapagkat ang mang-aaliw ay hindi kilala ng sanlibutan. Hindi nila nakikita ang Espiritu. Tumatakbo tayo sa Diyos, binibigyan tayo ng kasiyahan ng Diyos at hindi tayo nahihiwalay sa salita ni Kristo. Sapagkat sapat na ang salita ni Kristo na mang-aliw sa atin. Kung yan ay totoo sa iyo, meron kang banal na Espiritu. Sapagkat yan ang trabaho ng banal na Espiritu. Hindi ka ilalayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. May mga nagsabi, sige magsinungaling tayo. Huwag tayong magsalita ng diretsong pananalita. Huwag tayong magsalita na nakaka-offend sa tao upang sa ganun maakay nila natin sila kay Kristo. Maaakay natin yan kay Kristo sa panandaliang panahon. Pero dadaan tayo sa paghihirap kung hindi Espiritu ng katotohanan ang tinanggap niyan, mayroon ba yung kaaliwan sa Diyos? Kaya't huwag ka nang magtaka na napakadali nating dumami, pero napakadali rin nating mabawasan. Sapagkat hindi lahat naaaliw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lahat. Sasabihin mangangaral, magbago ka lang sana ng iyong pangangaral, baka sakaling maging relevant tayo sa panahong ito. Magbago ka ng sistema mo ng pangangaral, iklian mo ang pangangaral mo. Huwag tayong puro basa ng mahahabang mga salita sa banal na kasulatan, baka sakaling maraming dumalo sa atin. Hindi. Sapagkat ang ginagawa ko ay yun lang pwede kong gawin, subalit siyang darating pagkatapos ko ay higit sa akin. Kung hindi patutunayan ni Kristo sa inyo ang kanyang salita, wala akong magagawa. Ang salita ng katotohanan ay salitang kaaliwan. At hindi ito nagtatapos yan. Sapagkat pumunta ka sa 26, datapwat ang mga aliw sa makatuwid, bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Nagsabi, ganun naman pala, may banal na Espiritu tayo. Ibig sabihin, lahat ng isipin natin, pwede nating sabihin galing sa banal na Espiritu. Hindi mo tinuloy ang basa. Ituloy natin ang basa. At magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Kung kaya't isang mabuting practice ng Kristiyano na sa bawat dumadaan na diskarte sa kanyang isip, titignan niya kung ito ba'y consistent sa aral ni Kristo.
Sapagkat kung hindi ito nagpapaalala ng sinabi ni Kristo, hindi yan boses ng banal na Espiritu. Yan ay boses ng sanlibutan. Napakadali lang mag-interpreta ng Biblia. Kahit sinong marunong bumasa at magsulat, nagbasa ng Biblia, nagkulong sa kwarto ng 3 araw, makakabuo na ng relihiyon. At pwede rin sabihin ninyo yan na ito ang aking interpretasyon, ito'y boses ng banal na Espiritu. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, bumalik tayo sa Ebanghelyo kung yan bang pangangatwiran mo ay consistent sa sinabi ni Kristo. Kaya't yan ang kahinaan ng modernong Kristiyano. Mangangaral sila tungkol sa aral ni Pablo. Mangangaral sila tungkol sa aral ni Juan. Mangangaral sila tungkol sa aral ni Pedro. Pero napakahirap sa mga modernong mangangaral na mangaral mula sa mismong salita ni Kristo. Sapagkat ganito ang paulit-ulit na sinasabi ni Kristo, limutin mo ang iyong sarili. Buhatin mo ang iyong krus. At mayroong isang baptist na mangangaral nagsabi sa akin, hindi mo na dapat ipangaral yan sa ngayon. Sapagkat ito'y napakahirap. Subalit yan ang ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu na ikaw ay hindi na nabubuhay para sa iyong sarili. Na ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo. Na ikaw ay nagsisi na minsan at yung pagsisisi na yan ay hindi galing sa iyo, ito'y galing sa Diyos. At yan nagsasabi sa iyo na hindi ka babalik sa dati mong buhay sapagkat iniligtas ka ni Kristo. Sino magpapaalala sa iyo yan? Maaaring naaalala natin na dapat pala tayong dumalo ng pananambahan, dapat pala tayong tumulong sa gawain, dapat pala tayong mamuhay bilang Kristiyano. Pero may nagpapaalala ba sa iyo na ang anak ng Diyos ay pumarito upang ikaw ay alisin sa kamay ni Satanas? Yan ang banal na Espiritu. Yan ang kapangyarihan na hindi kayang gawin ng mangangaral at hindi kayang gawin ng ministeryo. Na anumang ministeryo natin sa simbahan, maliban na pagkatapos nating marinig ang salita ng Panginoon, siya mismo ang gumawa sa atin. At dapat natin hingiin at dapat nating nasain sapagkat maliban na makatagpo tayo ng tunay na pagsisisi at pananampalataya, parurusahan tayo ng Diyos. Ituloy natin sa 15:26 hanggang 27. John 15:26 hanggang 27. Datapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Kung kaya't magiging mensahe ng iglesia ng ating Panginoon, hindi ang kanilang sarili. Marami kami, nagkakaisa kami, nakaputi kami lahat. Hindi. Sapagkat ang banal na Espiritu ay magpapatotoo tungkol kay Kristo. Kaya nga kung merong anti-epal dapat sa gobyerno, dapat meron ding anti-epal sa loob ng iglesia. Hindi dapat natin ilagay ang mga pagmumukha natin dyan. Wala tayong ministeryong aangkinin. Ni wala kang disipulo na aangkinin mong disipulo mo. Sapagkat hindi trabaho ng banal na Espiritu na pasikatin ka. Di pasikatin ako. Trabaho ng banal na Espiritu na iangat si Kristo. At lahat tayo ay bilang isang katawan. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. At ang tagumpay ng lahat ay tagumpay ni Kristo. Kaya nga't napaka-importante na mabuo ang iglesia bilang isang katawan. Sapagkat kung hiwa-hiwalay ang katawan, bawat isa niyan, bawat bahagi niyan, aangkin ng kaluwalhatian. Gawa ko yan, ambag ko yan, eto tao ko to, ako dala ko to. Hindi ganyan ang Espiritu ng Diyos kung kaya't nagkakaroon ng pagkakabahabahagi ang mga iglesia. Dahil hindi nila hinahayaan na ang Espiritu magpasikat kay Kristo.
Kung kaya't, mas madali pang matawag na iglesia ang isang iglesia na 20 lang ang miyembro, pero si Kristo ang tinitibok ng puso at pinapangarap ng isip at pinag-aalaya ng katawan, kaysa sa iglesia na 200 ang miyembro na bawat isa sa kanila ay may sariling pangarap at may kanya-kanyang adikain sa buhay na hindi alang-alang kay Kristo. So nga na makikita ko sa iglesia ay masasabi ko, salamat o Diyos, sapagkat buhay ang iyong Espiritu at malusog ang iglesia. Turuan mo kami kung paano kami magiging lalo pang masigasig sa iyo. Turuan mo kami. Ay, tuloy natin sa 16. 16:7 hanggang 14. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, susumbatan niya ang sanlibutan sa kasalanan. Bakit? Sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Ganyan paulit-ulit na dinadala ng mensahe ng banal na Espiritu, na isang malaking kasalanan na hindi magtiwala kay Kristo. Isang malaking kasalanan na pumasok ang salita ni Kristo sa ating tenga at pagkatapos hindi umayon ang ating buong pagkatao sa kanyang salita. Isang bagay na kahit ang mga demonyo marunong sumampalataya pero hindi nila kayang dayain ang tunay na pananampalataya kay Kristo, ang pagpapasakop sa kaharian ng Diyos. Paulit-ulit na gagawin ng banal na Espiritu na susumbatan ng tao tungkol sa katwiran. Walang ibang katwiran maliban sa katwiran ni Kristo. At ito ang patunay, siya'y namatay at muling nabuhay at siya'y umakyat sa langit. Walang makakaakyat sa langit maliban dun sa bumaba at umakyat uli. At tayong lahat ditong mga tao, nagsisikap tayong lumapit sa Diyos ayon sa sarili nating pangunawa. Hindi na natin kailangan maghanap pa ng ibang paraan. Meron nang nakagawa ng isang tiyak na paraan. At nandun siya ngayon at namamagitan, na nagsugo ng banal na Espiritu. Iyan ang katwiran ng Diyos. Si Jesucristo ang katwiran ng Diyos. At laging pinauulit-ulit sa pangangaral na si Satanas, bagamat sa ngayon Diyos siya ng sanlibutang ito, ang kanyang paghahari ay hindi na magtatagal, sapagkat siya'y hinatulan na. At ang paghahari ng Diyos ay matibay. Kaya't paborito ko yung awit na yan. Ang araw niya ay bilang na. At ang Panginoon mismo nagsabi na ang dyablo ay parurusahan sa huling araw. At kung sinabi ng Panginoon yan, magtiwala ka dapat na si Jesucristo ay mas makapangyarihan kaysa sa dyablo. At yan ang pangangaral ng prayer meeting. Kaya mga kapatid, ituloy natin. Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit ngayon hindi ninyo matitiis. Ngayon kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili,
kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito'y kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahahayag. Gaano kaimportante na ang banal na Espiritu ay nasa ating buhay. Ang banal na Espiritu ay hindi nararanasan at ito ay para lamang sa mga Kristiyanong may special na panawagan. Hindi. Hindi ito para sa mga Kristiyanong class A lamang. Kung hindi, ang pagtanggap ng banal na Espiritu ay napaka-importanteng katunayan na ang tao ay anak ng Diyos. Kung kaya't binibigyan natin siya ng importansya sa ministeryong ito. Ito ay katunayan ng tao ay nakipag-isa kay Kristo. Basahin natin sa Romans chapter 8. Kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Maaaring marami kayong napakinggan patungkol sa manifestasyon ng banal na Espiritu at ito'y kumukontra sa inyong karanasan. Pag dumating sa inyong punto, sa punto ng inyong pakikinig at sa inyong buhay, na ang nababasa natin sa banal na kasulatan ay kontra sa realidad sa ating buhay, hindi natin pipilitin na ang banal na kasulatan ay umayon sa ating karanasan, kung hindi ang ating karanasan ay dapat nating iayon sa banal na kasulatan. Maraming sabihin na, hindi ko nararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu sapagkat ako'y bata pang Kristiyano. Kung yun ang batayan, bakit maraming tao na matagal ng Kristiyano, hindi pa rin nila nararanasan ang pagkilos ng banal na Espiritu? Ito'y dapat nating tandaan, ayon sa banal na kasulatan, na ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Binasa natin lahat ng gawain ng banal na Espiritu kanina ayon mismo sa salita ni Kristo. At yan mismo dapat ang nararanasan ng sino mang nagpapahayag na siya'y kay Kristo. At siya'y Kristiyano. Ganon napakahalaga ng sinabi ni Juan na siyang darating pagkatapos ko ay higit sa akin. Sapagkat kailangan itong mangyari sa tao. Verse 10, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Makikita mo na ang tao na nakay Kristo, bakit sinabi rito na siya'y patay sa kasalanan? Patay dahil sa kasalanan. Sapagkat si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan. Patay na ang kanyang dating buhay. Ang siyang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Hindi na ang kanyang sariling pagkatao ang nagpapauna sa kanyang buhay, kundi ang Espiritu ang nauuna sa kanya dahil at sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Anumang mga bagay
na ginawa natin, na sa palagay natin, nagbigay sa atin ng paraan para tayo maligtas, hindi naman yun ang paraan ng kaligtasan. Ang pagkakautang natin sa Diyos ay hindi sa paraang makalaman, o hindi sa pagkakaroon ng bagong buhay kay Kristo. Kaya nga mga kapatid, may mga utang tayo, hindi sa laman, para mabuhay tayo ayon sa laman. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, mamamatay kayo. At yan ay manifestasyon ng banal na Espiritu. Dahil sa kasamaan ng sanlibutan ito at sumuko na ang mga teologyan at sumuko na ang mga pastor, na kami-rebuke sa kanilang iglesia, sasabihin nila, siguro meron talagang worldly na Christian. Na darating sa punto ng tao na siya'y mamumuhay sa laman, pero ligtas yun. No. Kung kayo'y mabubuhay sa laman, mamamatay kayo. Sabi ni Pablo. Kanino niya sinabi yan? Sinabi niya doon sa mga nakipag-isa na kay Kristo. 8:1. At ito ay consistent sa lahat ng turo ng mga apostol. Kung sinasabi natin, nagsisi na tayo, magpakita tayo ng bunga ng pagsisisi. Kung tayo'y nagsasabing tayo'y sumampalataya na, lumakad tayo sa pananampalataya. Kung sinasabi nating buhay tayo dahil sa Espiritu ng Diyos, huwag tayong mamuhay ayon sa laman, sapagkat yan ang magdadala sa iyo sa impyerno. At yung lahat ng alam mo sa Biblia ay magiging liwanag na gagabay sa iyo papunta sa kamatayan. At yun isang nakakalungkot na bagay. Lalo na kung hindi nabibigyan ng atensyon sa pangangaral ang mga gawa ni Hesukristo na ating Panginoon. Patuloy palagi sinasabi ng mga ngaral, pumasok kayo sa makipot na daan. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Laging sinasabi ng mga ngaral yan, makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At kanino natin narinig lahat yan? Lahat yan nasa salita ni Kristo. At sa kasamaan ng sanlibutan ito, maaaring magtatanong ang mga Kristiyano, kung ganyan ang kaligtasan, sinong maliligtas? At sumagot ang Panginoong Hesukristo, sa tao ito ay imposible. Pero sa Diyos ito ay posible. Kung kaya nga't kung mabubuhay tayo ayon sa laman, mamamatay tayo. Alam natin pare-parehas na tayo'y tumira ng tayo ay na kay Kristo na. Ang ating lumang pagkatao ay paminsan-minsan nabubuhay. Pero dapat nating alalahanin, hindi na yan ang buhay natin. Paulit-ulit kong sinasabi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na hindi natin mareremedyohan ang laban natin sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ginagamit natin nung panahong wala tayo kay Kristo. Parang meron ng nakaimbento ng bakal, pero ikaw gumagamit ka pa rin ng kawayan. Parang ganun. Para nating inilalagay ang mga bagong alak sa lumang lalagyan. Kung kaya't kahit anong lagay natin ng matatapang na alak ni Kristo, pumuputok ang ating katawan at hindi natin kinakaya. Sapagkat hindi natin mareremedyohan ang pakikipaglaban sa pananampalataya sa buhay na ito, sa buhay na hinaharap natin kay Kristo, sa pamamagitan ng mga dati nating prinsipyo na ayaw nating bitawan hanggang sa ngayon. Kung kaya't tayo rin mismo ang gumagawa ng sarili nating hukay. Para tayong mga Israelita na gusto nating pumasok sa lupang pangako pero hindi natin makalimutan ang Ehipto.
Gusto nating tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Pero di natin makalimutan yung bawang, yung isda sa Ehipto. Ayaw natin maging alipin, pero ang isip natin, isip alipin. Ayaw nating tumayo sa kalayaan na kay Kristo. Ayaw nating magsimula ng bago kay Kristo. At yan ay isang malaking problema ng Kristiyano. Kung kaya't paano yan nilalabanan? Paano natin nilalabanan ang dati nating pamumuhay? Verse 13, basahin natin uli. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman ay mamamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay nilalabanan, hindi. Iniiwasan, hindi. Pinapatay. Sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Mabubuhay kayo. See? At yan ay manifestasyon ng Espiritu Santo. Yan ang pumapatay ng dating tayo. Yan ang sumisira ng bilib mo sa sarili para magtiwala ka na kay Kristo. Yan ang umiiwas sa iyo sa mga bagay na pinanghahawakan mo noon na malayo ka kay Kristo at ngayon kay Kristo ka na. Inaawat ka ng banal na Espiritu sa dati mong lakad. Pero hindi sapat na umiiwas ka. Putulin mo lahat ng koneksyon mo sa dati mong buhay. Magkaroon ng radikal na pagbabago. Kailangan ng pagtalikod sa kasalanan. Kung ikaw ay nakikipaglaban at minsan nagtatagumpay, huwag ka lang makontento na nagtatagumpay ka sa kasalanan. Labanan, puksain, patayin, sapagkat habang kumikibot-kibot ang mga gawa ng laman at sinasabi natin, kaya ko yan labanan. Kaya kong tignan yan na hindi ako matutokso. Kaya ko yung inumin na hindi ako malalasing. Kaya kong kumilos na hindi ako madudumihan. Sinasabi ko sa iyo, yan ang dahilan kung bakit mamumuhay ka sa laman. At ang Espiritu ng Diyos ay galing kay Kristo na siyang magliligtas sa atin. Pinahihirapan niya tayo sa sanlibutan para huwag tayong magtiwala sa sanlibutan. Inaaliw niya tayo sa salita ng Diyos para yumakap tayo sa salita ng Diyos. Ano pa sasabihin ko sa mga bagay na ito? Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sa katapus-tapusan, bakit namatay si Kristo? Hindi lang para alalahanin natin siya tuwing mahal na araw. At para sa tuwing magkakasala tayo, sasabihin natin, namatay si Kristo para sa akin. Kaya itong kasalanan ko, hindi na magagalit ang Diyos. Maaaring tama ka. Tama ka. Sapagkat mabiyaya si Jesucristo sa ating mga kasalanan. At habang nananagana ang kasalanan, lalong mas nananagana ang biyaya ng Diyos. Subalit tayo ba'y mamumuhay sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos managana? Huwag nawa ipahintulot ng Diyos. Paano nating sasabihin na tayong mga patay na sa kasalanan, mabubuhay pa dyan? Tayo ay binautismuhan ng kalakip ni Kristo sa kanyang kamatayan upang kung paanong si Jesucristo ay namatay para sa kasalanan, tayo rin ay mamatay sa kasalanan. At upang paanong si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, tayo rin naman ay makakalakad sa bagong buhay. Sa ganong paraan niya tayo binautismuhan sa banal na Espiritu. Na yung ginawa niya sa krus, ginawa niya yun para sa atin.
At yun ay mararanasan natin. Namatay si Kristo upang tanggapin natin ang banal na Espiritu. Namatay si Kristo para yung dugo niya ang magbigay ng bagong tipan sa atin sa harapan sa Diyos. Nabuhay si Kristo mula sa mga patay upang tanggapin natin ang banal na Espiritu. At umakyat si Jesucristo sa langit upang tayo'y patnubayan niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lahat ng yan ginawa ng Diyos para sa atin alang-alang kay Kristo. At walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sa anong kaparaanan? May banal na Espiritu ang Kristiyano. Kung kaya't walang aral ang Biblia na ang totoong Kristiyano tatalikod sa pananampalataya. Walang aral ang Biblia na ang tao na nakatikim ng biyaya ni Kristo, ipagpapalit si Kristo sa mga bagay sa sanlibutan. Wala. Kaya kung nakita natin na tayo'y napapalayo sa kanyang salita, manumbalik tayo ngayon sa kanya. Sapagkat ang aking ipinangaral ay yun lang aking pwedeng gawin. At nabasa nyo rin sa banal na kasulatan. Pero naisin natin na yung naririnig mo sa banal na kasulatan, sana maging buhay mo. Pinangangaralan tayo tuwing linggo. Pero pagka Lunes, nananangan tayo sa sarili nating isip. Di ba naisip na ang pangangaral na ipinangangaral sa iglesia ay buhay nating lahat? Itinuturo na sa atin ng Panginoon daan. Pero nagdi-DIY tayo pagdating ng Lunes. At umaasa tayo na pagdating ng Linggo, i-revive tayo ng Diyos. Naisin natin na maging katotohanan sa atin yung mga napakinggan natin ngayon. At yan ang ministeryo ni Kristo sa atin. Amen. O Diyos, Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay iyong tinulungan na makaunawa. Nawa ay maranasan namin sa buhay namin ang pakikisama ng banal na Espiritu, ang kanyang kaaliwan, ang kanyang paggabay, ang kanyang pagtutuwid, ang kanyang pamumuksa ng kasalanan sa aming buhay. Kung kanyang sinusumbatan ang sanlibutan, huwag mong hayaan na kami ay hanggang conviction lang. Subalit hindi namin nagiging realidad ang lumalaban sa kasalanan at pinapatay ang mga gawa ng laman sa aming buhay. Kinikilala po namin ang aming limitasyon at wala kaming magagawa maliban na kami ay iyong biyayaan. Kahabagan mo ang mga kapatid sa iglesia. Nawa maranasan namin ang paglilinis, ang pagpapaganda, ang pagpapatibay, ang paghuhugas, ang pagpapatingkad na ginagawa ng banal na Espiritu, sapagkat ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Likhaan mo kami ng bagong espiritu sa loob namin. At patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. O Diyos, ikaw ay mabuti. Ang iyong Espiritu ay mabuti. Patnubayan mo po kami sa landas ng katuwiran, alang-alang sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.